Mayroon pong isang malaking nangyayaring kababalaghan mismo sa ating bansa ngayon mga sangkay, ang hanggang ngayon ay hindi pa rin po masugpo-sugpo kung bakit nangyayari ito at marami na rin po ang nagtataka. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na lagi po andito at sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula mga sangkay, check nyo po muna ito kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. So wala po kayong ibang gagawin kundi pindutin nyo lamang po yan, yung subscribe mismo na nasa ibaba sa mismong video na pinapanood nyo. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click that subscribe down below, click the bell, and click all. So ito nga mga sangkay, medyo matindi pong usapin ito ngayon dito sa ating bansa. Itong malaking kababalaghan na nagaganap. Kahit ako nagtataka na rin eh. Ito po. Alam nyo, isa sa ipinagtataka ko sa ating bansa, ito pa rin pong kahalintulad ng noon pa ito mga sangkay, di ba? May mga produkto dito sa Pilipinas na itinatago na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo sa merkado. Ay, gaya po na ito mga sangkay. Ang bigas po ngayon dito sa ating bansa, para pong wala pong katapusan, tumataas. Ngayon mga sangkay, ang pagkakaalam ko, nasa more than 60 plus na itong taas presyo ng bigas. Kahit nga ako nakaraan mga sangkay, nagulat na lang ako, 50 plus pa lamang po yun. May binibili kaming bigas na nasa, tingin ko 52 po ata yun. Then nagulat na lamang po ako, umabot na po ng 62. Ganun po kabilis. Aba, syempre mga sangkay, marami na rin po ang nagtataka. Ngayon, ito po ang breaking news. Nakaraang araw po ito mga sangkay. Wala pong shortage ng bigas sa bansa ayon po kay Erwin Tulfo. Nasa mga bodega lang nakaimbak sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang lugar sa Luzon. So ito po yan mga sangkay. Tingnan nyo itong mga bigas na to. Basahin po muna natin saka tayo mag-react. Ito ang nadiskubre ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isang surprise inspection sa ilang bodega sa Bulacan. Artificial, sabi po dito artificial o sadya ang pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado dahil nakatago sa bodega ang mga bigas, kaya nagmamahal. Ilabas na nila ang kanilang mga stock, sabi po ni Romualdez. At huwag nang antayin ang Pangulo pa ang mag-utos sa kanila. Ito yung babala ni Congressman Romualdez. May 202,000, mahigit 200,000 na sako ng bigas. Grabe, nakakalula mga sangkay. Imagine ninyo yan, 200,000 mahigit na sako ng bigas. Ganun po katindi ito na nagkakahalaga ng 500 million ang nakatago sa 3 bodega pa lang na nasilip doon po sa Bulacan. Ngayon mga sangkay, ito yung mga bigas. Tingnan niyo po. Ito, nakapagtataka na po talaga eh. Tingnan niyo yung bigas 200,000 mahigit na mga bigas yan. Ilang warehouse pa lamang po yan mga sangkay. Nakatago itong mga libu-libong mga bigas. So, mga sangkay, to parang ang dating, kasi sinasabi po nila dito na wala naman talagang totoong shortage. Kaya nga lang, nagkakaroon dahil nga po marami daw pong bigas ang nakatago. At hindi po inilalabas sa merkado. Kasi ganito lang yan mga sangkay. May matagal na po itong nangyayari.
Halimbawa yung sibuyas dati at iba pang mga produkto. Ang ginagawa nila, lahat ng mga produkto, hindi ko alam kung nag-uusap-usap itong mga lokong to, itatago po nila sa warehouse. Hihintayin po nila ng ilang linggo. Tataas ang presyo ng mga bilihin, di ba? Pag tumaas na ang presyo ng bilihin, kasi syempre nagkukulang na eh. Pag tumaas na ang presyo ng mga produkto na yun sa merkado, saka po nila inilalabas dahan-dahan. So, laki kita. Diba, sabi ng Chinese, laki kita. Ito po yung kababalaghan ngayon na nagaganap sa ating bansa na ang nakapagtataka, bakit nakakalusot pa rin ito ngayon nang paulit-ulit. My goodness. Imagine niyo yan, mga sangkay. Hindi po sila natatakot sa presidente. Itago itong mga ganitong klaseng kadaming bigas. Diba? Hindi kaya, alam nyo ito ay sarili kong pag-aanalisa lamang. Hindi kaya itong mga taong to ay may mga kapit mismong opisyal na nakaupo sa ating pamahalaan kasi ganun po kalalakas yung loob nila eh. Nakapagtataka na to eh. Hindi kaya mayroon po silang mga kakampi sa loob mismo ng ating gobyerno. Kaya ginagawa nila ito. At ang nakapagtataka dito, mga sangkay, hindi pumasugpo-sugpo. Ito nga sinabi ni President BBM. Right now, rice is our most critical problem. Ito ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyang estado ng bigas sa bansa. Mismong presidente po ng Pilipinas. So, ang nakapagtataka kasi paulit-ulit po ito na nangyayari. Nakapagtataka na paulit-ulit po ito nangyayari sa ating bansa. Itong pagkakaroon po ng mga pagtatago ng mga produkto para ipitin po ang presyo ng mga bilihin sa merkado na tumaas. Imposible ito Kayo ba ay maniniwala na wala po ang mga to kapit sa loob mismo ng gobyerno? Hoy. Ito po yung hiwaga o milagro. Paano ba? Milagro. Ito po yung kababalaghan na nagaganap sa ating bansa na parang paulit-ulit na lamang pong nangyayari. Nakapagtataka na eh. Paulit-ulit na nangyayari ito. Hindi kaya dahil maraming mga dilawan na naman ngayon sa gobyerno. Nakapagtataka lang, mga sangkay, ako, nahihiwagaan din ako eh. Ano ang nangyayari? Bakit ganito? Parang walang katapusan itong problema. No? Pagdating sa produkto. Imagine niyo si PBBM na po ang umupo sa DA. Sa Department of Agriculture. Pero tila baga wala pa rin nangyayari, mga sangkay. Bakit kaya? Nakakaano lang, nakapagtataka eh. Ito, sinabi ng ating Pangulo. Sinabi niya yan sa gitna ng ginaganap na military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa Zambales. Sa kabila ng problema, iniyak ng Pangulo na hindi nagpapabaya ang pamahalaan. That's something that we are attending to with all of the partners that we have, both in government and in the private sectors. Higit isang taon na sa termino, patuloy ang pagdaing ng mga Pinoy sa mahal na bigas. O, diba? Gaya na lang ni Maribeth, halos araw-araw siya bumabalik sa Commonwealth Market para makabili ng murang 38 pesos kada kilong bigas. Pero hindi niya lagi ito naaabutan. Para di umuwing luhaan, sinimot niya ang mga kakarampot na butil na natira mula sa 38, 47 at 49 pesos na bigas. Ang naipong 1 kilo, nabili sa halagang 40 pesos. Diskarte lang talaga, kailangan lang talaga titingnan mo yung mga lagayan para at least makakabili ka.
Pero ang hirap din ng ganito eh, di ba? Kailangan talaga makabili na tayo ng maramihang bigas. Tingnan nyo to, oh. Bigas 65, itong malagkit, oh. Nagpang-abot na sa pambira. 65 na! Oh my goodness, ano ba ang nangyayari sa ating bansa ngayon? Na medyo mas mababa para hindi na tayo maninimot ng mga ganito. Sana naman 3 araw nang walang ibinebentang 38 pesos kada kilo na murang bigas, Grabe, tingnan nyo to, oh. May gulay. So ngayon mga sangkay, ano sa tingin nyo itong nangyayari? Tingin nyo ba bakit nagaganap pa rin itong kababalaghan sa ating bansa sa kabila po ng paghihigpit ni PBBM? Ano ba, tingin nyo ba mayroon talagang traidor sa gobyerno na ginagawa ito? Well, ewan ko ba? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion mga sangkay. At ngayon, syempre, bago po tayo magtapos, i-subscribe nyo po itong aking isang YouTube channel. Okay, hanapin nyo po yan sa YouTube. Tapos, i-subscribe nyo. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang kasimple. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.